ang pagkamatay ni Kashimo Hajime sa kamay ng true form ng King of Curses na si Ryomen Sukuna at ang pagpasok naman ni Higuruma at ni Yuji Itadori sa battlefield, with Yuji Itadori having an unusually looking arms. It is the updated weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang official translation scans para sa Jujutsu Kaisen Chapter 238. Pinakaunang panel may kita natin si Kashimo Hajime na may nabubuong panibagong parabang mga mata sa kanyang muka sa pamamagitan nga ng kanyang one-time use ng curse technique na Genjuku Hasaku. Sa pamamagitan ng mga matang ito ay nakakapag-create siya ng X-ray vision na ginamit naman niya para titigan ang kung anumang nasa loob ng katawan ng King of Curses. And to his surprise, wala siyang ibang naisip at nabanggit kung hindi ang salitang utterly immaculate, or in other words, perfection. Nasabi dito na napakadaya at napaka-UP talaga ng form na ito ni Sukuna dahil meron itong twice ng bibig at ng mga kamay ng isang normal na tao. Therefore, kahit ginagawa niya ang kanyang hand signs, may natitira pa rin siyang dalawang kamay para ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Kayang-kaya din niyang mag-create at magbanggit ng mga chants nang hindi hinihingal at hindi kinakapos sa hangin dahil nga dalawa ang kanyang bibig at pwede siyang huminga sa ibang parte ng kanyang bibig habang nagchachant naman ang isa niya pang bibig. Therefore, there will be no strains sa kanyang heart at sa kanyang lungs. And oo, despite napakaparabang unusually looking and weird looking ng katawan ng form na ito ni Ryomen Sukuna, still, hindi ito nakakapagdulot ng kahit na anong disadvantage at hindi ito nakakapag-cause ng kahit na anong bodily dysfunctions. It was in this form nang nasabi ng narrator na tinalo ni Ryomen Sukuna ang Elite Celestial Squad or ang Sun, Moon, and Stars Squad pinamumunuan ni Yoro Takako, pati na rin ang 5 Void Generals na pinamumunuan naman ni Yorozu at nagawa din niyang ma-repel maging ang forces ng Abikla na ang The Sitchin Squad. Nabanggit din sa official translation scans na ito na nagawa din niyang mapalayo maging si Angel way back then at maging ang mga remnants pa ng Sugawara clan. This was all made possible sa pamamagitan ng kanyang true form na ito at sa pamamagitan ng kanyang dalawang sandata na ang dalawang special grade na curse tool na ang Kamutoke na hawak niya ngayon at ang hit 10 na hindi pa ipinapakita sa current timeline. Habang pinapanood at ina-analyze ni Kashimo Hajime itong si King of Curses Sukuna sa pamamagitan ng kanyang bagong mask na naidulot nga sa kanya ng kanyang mythic beast Ember, ay hindi siya makapaniwala at wala na lamang siyang ibang nabanggit kung hindi beautiful habang tumititig sa King of Curses. Dahil dito agad nang umuna sa pag-atake si Kashimo Hajime, subalit nagawa siyang i-block ni Ryomen Sukuna sa pamamagitan nga ng dami ng kanyang braso. And you see, all throughout this fight alam naman nating mangingibabaw sa hand-to-hand combat si Ryomen Sukuna nang dahil nga sa dami ng kanyang mga kamay. Habang hawak-hawak si Kashimo Hajime ng dalawang kamay ni Ryomen Sukuna, sinuntok naman siya ng natitira pang dalawang kamay nito na dahilan kung bakit tumalsik siya. Pero kahit na tumitilapon unti-unti si Kashimo Hajime nang dahil sa impact ng ginawa ng suntok ni Ryomen Sukuna, hindi niya pa rin sinayang ang chance at nag-charge up siya ng kanyang cursed energy sa kanyang mga kamay para mag-launch ng isang disintegration beam kay Ryomen Sukuna. Ngayon alam nating oo, malakas ang true form ni Ryomen Sukuna, pero wag din nating maliitin ang ataking ito ni Kashimo Hajime dahil alam naman natin na ang Genjoku Hasaku ni Kashimo Hajime ay kayang tumunaw at mag-evaporate ng kahit na ano kapag nag-land ito ng contact. Pero kahit na alam na ni Ryomen Sukuna tungkol doon, hindi pa rin siya gumalaw habang tumatayo with pride. Dahan-dahan niyang binanggit ang chant para sa kanyang gagawing atake. Scale of the Dragon, Recoil, Twin Meteors. Habang sinasabi ng isang bibig niya na nasa kanyang tiyan, ang chants na ito ay sinasabi naman ng bibig niya na nasa mukha niya na look out, as if binabantaan at winawarningan niya pa si Kashimo Hajime na iwasan ang gagawin niyang atake dahil alam niyang kaya nitong i-bypass maging ang ginawang beam ni Kashimo Hajime. And without any delay ay nakapag-launch ang King of Curses ng isang napakalaking dismantle. Compared sa mga usual na dismantle ni Ryomen Sukuna way back nang hindi pa siya nagre-revert back sa kanyang original form, napakalaki talaga in terms of size ng dismantle na i-deploy niyang ito. This only proves na talagang napakalaking factor ng pagbanggit ng chance ng isang curse technique pagdating sa intensity nito kumpara sa paggamit nito automatically without any chant at all. At oo, nakaiwas, nakasurvive si Kashimo Hajime pero hindi completely dahil nadamay dito ang kanyang kanang kamay na dahilan kung bakit naputol ang iilan sa kanyang mga daliri. Dito na niya na-realize na ang ataking ito ang pumatay kay Gojo Satoru. Subalit hindi man lamang dito nakaramdam ng takot itong si Kashimo Hajime but instead admiration sa kanyang kaharap ngayon habang iniisip niya at binibigyan niya ng sariling pangalan ang ginawang dismantle ni Sukuna habang sinasabing it is a slash that bisects the world itself.
Dito na nagsimulang magkwento si Ryomen Sukuna habang sinasabing there is a certain someone daw na gustong turuan siya ng tungkol sa love or pagmamahal. Dahil alam at kilala ng taong ito itong si Sukuna na napakatagal lang namumuhay ng mag-isa at walang kahit na sinong kapantay. Pero sinabi naman ni Sukuna na oo, okay naman daw ang ideyang yon ng taong yon, na alam naman natin kung sinong tinutukoy niya dito, walang iba kung hindi si Yorozu. Pero ang ayaw lang niya sa ideology na yon is that gusto siyang turuan ng isang bagay na hindi niya alam, kaya hindi pa rin siya nakinig. Now it's as if nagkamali daw ng piniling tao para turuan si Yorozu dahil wala naman siyang pakialam sa bagay na yon. Gayong ito nga si Gojo Satoru at si Kashimo Hajime kung ano-anong hinahanap na sagot sa kanilang mga katanungan, especially pagdating sa pagiging lonely ng dahil nga sa pagiging strongest nila. Kaya nasabi ni Ryomen Sukuna na dapat sana daw itong si Gojo or di kaya si Kashimo Hajime ang tinuruan ni Yorozu ng tungkol sa bagay na yon. Then there is a face-off sa gitna ng dalawang ito habang fini-feature ang mukha ni Ryomen Sukuna na halos kamukha na rin itong si Kashimo Hajime nang dahil sa mask na nakreate niya gamit ang kanyang Genjoku Hasaku. Sinabi ni Ryomen Sukuna na alam na daw ni Kashimo Hajime kung ano ang kasagutan sa tanong sa kanyang isip, subalit hindi lamang niya ito makomprehend. It's as if alam niya na ang sagot pero hindi niya ito maintindihan, kaya tinatanong niya pa rin kay Sukuna ito para malinawan siya. At dito'y binitawan ni Ryomen Sukuna ang mga salitang sinabi niya din maging kay Jogo way back sa Shibuya incident habang sinasabi kay Kashimo Hajime na you were strong. Nang dahil dito ay para bang mas lalo pang ginanahan na makipaglaban si Kashimo Hajime habang inire-release na ang maximum output ng kanyang cursed energy. May kita natin dito na talagang nag-uumapaw ang aura at ang cursed energy niya to the point na maging ang King of Curses ay nararamdaman ang aura niya. But despite that, hindi man lamang yun nakapagpakaba kay Ryomen Sukuna, and instead, mas nauna pa siyang makapag-launch ng isang atake papunta kay Kashimo Hajime habang naglilip papunta sa kanyang likuran. Na nasense at naramdaman naman agad nitong si Kashimo Hajime at maglo-launch sana siya ng isang counter-attack gamit ang kanyang beam, subalit nakawakan na naman ni Ryomen Sukuna ang kanyang mga kamay at naunahan na naman siya nitong makapag-land ng isang solid na suntok na naman. Dahilan naman kung bakit para bang na-damage ng internal organs ni Kashimo Hajime at nagsuka na siya ng dugo. Hindi siya agad binitaon ni Ryomen Sukuna at hinampas pa siya nito sa kinatatayuan nilang terrain bago siya nito completely itapon, ay hindi naman sinayang ni Kashimo Hajime at sinamantala niya agad para makapag-land sana ng isang disintegration beam kay Ryomen Sukuna. Pero biglaan na lamang siyang nagulat nang makita niya ang kung ano mang paparating. Walang iba kung hindi ang isang net ng dismantle. Tulad ng nabanggit sa previous video, para bang ito ay ang application lamang ng ginawa ni Ryomen Sukuna na spider's thread nang makatapat niya si Yuji at si Maki. Pero ang difference here is that napakalaki nito in terms of scale na halos matabunan nito ang buong kinatatayuan ni Kashimo Hajime. Now at this point, na-realize na siguro ni Hajime na wala na siyang matatakbuhan no matter what he do at inaccept niya na ang death. I mean, wala naman talagang choice, diba? Kung iisipin, kung ang isang dismantle pa lang ni Ryomen Sukuna napakabilis na ng movement at napakahirap na siyang iwasan, paano pa lamang ito na napakarami in terms of numbers at napakalaki in terms of size? You know, honestly, kung ikukumpara ang net of dismantle na ito ni Ryomen Sukuna, maaaring mas malakas pa nga ito maging sa domain expansion ng iilang mga karakter sa loob ng verse. Now this just shows kung gaano talaga ka-OP ang true form ni Ryomen Sukuna at ang kanyang tunay na paggamit ng sarili niyang curse technique. Not to mention, hindi niya pa dito na ilalabas ang kanyang hit 10. And then ang dahil dito ay nagkaroon ng konting chit-chat sa gitna ni Kashimo Hajime at ni Ryomen Sukuna na tungkol sa pagiging malakas, tungkol sa pagmamahal, pero ang pinaka-significant na parte lamang dito is that nasabi ni Ryomen Sukuna na ang pinaka-form of love ay ang admiration sa kanila ng kanilang mga nakakalaban dahil hinahamon sila nito, dahil ina-acknowledge sila nito as malalakas, kaya nga sila nito nilalabanan para makilala din sila, na nire-reciprocate at para bang ginagantihan din nila ng kanilang sariling pagmamahal sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila, therefore fulfilling their wishes. Natanong naman itong si Kashimo Sukuna kung nasatisfied daw ba siya, dahil kung oo, bakit kailangan niya pang putol-putulin ang kanyang soul fragments para lamang mabuhay at makapag-reincarnate sa modern era. Na sinagot naman ni Ryomen Sukuna na gusto niya pang tumikim ng katawan ng flesh ng tao dahil gusto niya ang lasa nito at gagawin niya ito hanggang sa mamatay siya. Not to mention, nasabi din ni Ryomen Sukuna na love is worthless at sinabi din niya na wala siyang pakialam sa kahit na sino. Kakain siya kung kailan niya gustong kumain, papatay siya kapag may gusto siyang patayin, at makikipaglaro at makikipaglaban siya kapag gusto niya. Bubuhay lamang siya para sa kanyang sarili at kung may nadadamay na iba ay wala na siyang pakialam at hindi niya na problema yon. Just fitting ng kung anumang sinabi nitong si Yuta Okutsu way back sa Calling Game arc nang sinabi niyang ang tunay na nagiging pinakamalalakas lamang
are those with an overwhelming sense of self and a complete disregard for others na tinawag din niyang natural disasters. But going back sa kung ano mang nangyayari sa battlefield, may kita natin na unti-unti nang nabasag ang barrier ni Hakari Kinji. So it only means one thing, dahil buhay pa si Hakari at nabasag ang kanyang barrier, nakahit na siya ng jackpot. Therefore, pwede na siyang lumaban ngayon kay Uraume toe to toe. Dahil kahit pa sabihin nating OP ang curse technique ni Uraume, still hindi natin mamamaliit si Hakari kahit pa sabihin nating first grade lamang siya dahil alam naman natin kung gaano kadaya ang kanyang immortality. And for the biggest twist para sa chapter na ito, may naramdaman pang ibang presensya si Ryomen Sukuna na dahilan kung bakit halos hindi niya napinansin si Hakari. Pumasok na ngayon sa battlefield si Hiromi Higuruma at ang ating main character na si Yuji Itadori. Habang sinasabi naman ni Ryomen Sukuna kay Yuji na just what do you think you'll be able to do, brat? As if para bang minamaliit niya pa rin si Yuji dahil alam naman niya kung ano lang ang abilities, kung ano ang capacities at hanggang kung saan lamang ang kayang i-perform itong si Yuji dahil napakatagal din naman ang in-stay niya sa loob ni Yuji as a vessel. But the different thing here is kung papansinin natin ang kamay ni Yuji Itadori, napakaiba na nito kumpara sa kanyang normal looking arm. It's as if in-intake at kinonsume na ni Yuji ang natitira pang isang finger ni Sukuna para makuha din niya ang partial fragment ng cursed energy at ng powers nitong si Ryomen Sukuna, therefore making him buffed sa pamamagitan lamang ng isang finger. And just who knows, maaring sa susunod na chapter magamit na rin ni Yuji ang kanyang itinatagong curse technique. But sadly, magkakaroon ng chapter break next week kaya gagawa na lamang tayo ng isang video na magpe-predict ng kung paano magpe-play out ang laban sa gitna ni Higuruma at ni Yuji Itadori laban sa King of Curses. If you're really looking forward to see that analysis prediction video, be sure to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the updated Weeb and I'll see you on the next one.